Hello guys, good day. Welcome back to my channel, RHC Engineering. At sa ngayong tutorial, ipapakita ko sa inyo yung version 1. Actually, version 0 pa lang ito. Yan, concrete column design calculator. Tapos may ano na tayo, biaxial loading. So as you can see, ito yung initial interface natin. And gawa to using the Python language. And of course, sa mga support AI natin. So you can see ito yung mayroon tayo dito project details. Let's say, ayan. Sabi natin, the story building. Project location. So, ganoon, sabi natin Mapanas during summer. Sa likod namin. And engineer name. Okay na to. C1. Description. Okay na yan. And yung upload natin yung logo. Dapat as much as possible dapat naka 350 by 700 yung pixel ninyo. Browse lang niyo yan. And kapag i-delete niyo pwede rin. Or pwede direct na lang upload din ma-override na siya. Okay? And automatic yung date natin. And punta tayo dito sa material properties. Ito yung F'', C. And Fy. Column geometry, anong size natin. And the concrete cover. So kung dito kasi hindi ko kinonsider yung stirrup. So kung maglalagay kayo ng concrete cover rito, dapat consider na yung stirrups. O kung may 10 mm kayo, dapat mga ano to, 50.05. Then applied loadings, of course, yung PU ninyo, then MUX and MUY. And the reinforcement, ilang pirasong gagamitin natin. Then automatically, makakalculate yung percent na yan. Kamali, minimum natin 1%, let's say, 6 lang. So, okay na yung 6 na yan. Pero check natin mamaya yung magiging section niya. Ito yung interactive section. Okay, description yan. Ito wala pa kasi hindi pa na-calculate natin. Pero yung section na to automatically na generate na. So kung mag-change tayo rito 8, so automatic na yan and 25, let's say, yun, nag-increase na siya. Pero makikita niyo ito 0.5% na siya. So pwede natin bawasan. Nye. Okay, 6. Pero 1.84%, pwede natin gawing 8 din 20 ulit. Ayan. Then after natin ma-input yung data, pwede na tayo mag-calculate. Calculate muna natin. And ito, mag-perform na analysis and design. And ito na yung ano natin, result. Ito yung pinaka final result, design status as adequate yung ano natin. So kapag lakihan natin yung loadings, let's say 500, calculate. So inadequate na yung ano natin, design. Kasi nga yung governing ratio is 1.3. Okay? Pero as per sa reinforcement check, okay siya. Yung allowable, kasi sa minimum kasi yung chinek niya, okay siya pass. Pero yung sa design result, inadequate siya. Okay? So, pag ganito, lakihan lang natin yung ano, yung size. Let's say 0.7 by 0.7. Calculate. Pero sabihin natin ito, kailangan kasi naka 1% tayo. So, balik tayo sa reinforcement. 0.5 lang kasi to. So, pwede tayo mag 28. Ayun, sakto na. Then, calculate. Magandang ano to. Ito, okay na to. Adequate. Ito pa ang maganda, guys. So, pwede ninyo i-save yan. Pwede ninyo i-save. So, let's say C1. Kasi, bawat section lang to eh. C1 siya. Tatanggalin ko to. Tanggalin. So, C1, ibig sabihin, column 1 na lang. Column 1. Ayan. Then, save na siya. Mamaya, ilo-load natin. Try natin i-load. And, may report ano tayo dito. So, pwede ninyo export yan.
I-cut nyo lang yung file path. Tanggalin ko to. So, kapag export natin yan, report. Okay. So, punta ako doon sa ano, sa report natin. Saan na yan? Okay, open ka lang yung report natin. Saan na yan? Dito. Report. So, ito. So, kapag i-open natin yan, naka-simple text lang siya. Pero, naka-arrange na. Tingnan ninyo. Zoom in natin. Magandang format na rin siya. If you want, pwede ninyo yan, ano, print lang, ganyan. Kompleto na rin siya. Okay? And ito pa guys, ang ano dyan. Aside from this, meron tayong export to PDF din. So kapag export natin yan, ito tanggalin natin yan. Column 1, design report. Ito ang magandang update natin. Kasi from here, pwede na niya i-submit sa ano, sa building officials. Okay? Then, open ko to. Ayan. As you can see, dapat yung size ng ano ninyo, ng logo is naka-ano kayo. Nasaan na yan? 350 by 700 para maganda yung result. Ganito. Kasi pag hindi, pag square, ano stretch ni software. Okay? So ito yung format niya. Ganito lang yung ginawa ko. Okay? And naka-SI na siya. Ito nga lang, kailangan pa yata i-adjust to kasi nagiging one page lang yung analysis description. Okay? And dito tayo sa executive summary. Makikita ninyo. Okay? And ito yung properties niya at column geometry. Ito yung concrete cover guys. Kailangan nyo naka-increase yan ng kapag mag-consider kayo ng stirrups. Okay? And this is the loadings. At yung reinforcement details, ito na. So number bars 8 na 28 mm. Equivalent stair area ng bawat isa ito. Hindi. Isa, ano na to? Let's check. Actually, meron ako rito yung RC tools natin. Mas mabilis yun Accessible yan para sa level 1 and 3. Kung ginagamit ninyo yan. Pag hindi ginagamit, hindi ko lang alam. Ito, mas mabilis siya. 28, then 8. So, 4.9. So, ano na to? Total na. Total area of the rebar. Then, 1% lang siya. Then, section and visualization. Ito guys, maganda rin kasi meron tayong section. So, 8. Then, concrete cover. Dapat kasi yung concrete cover kung may stirrups tayo. 50 yan. So, you need to update the concrete cover to 50. If meron kayong stirrups na i-consider. And, as you can see, this is the detail section properties analysis. Yung H natin as per the ICI requirement. Ito. Enclosed area, okay siya. And number of bars, okay siya. To cover, okay siya. And the summary compliance. As per the ICI 318-19M. Okay, pass yung minimum. 8 bars adequate. And requirements, layout analysis. Ito siya. And of course, meron din tayong design calculation report. Hindi yan mawala guys. Ito ang kagandahan, meron tayong detail. Pero i-check ko pa to kasi
Hindi pa ito napapublish. So ito, then change ko tong color na yan. Gawin kong black. And for its corresponding uh, coefficient or formula, nilagyan ko na ng reference dyan. Okay, so properties. Okay, calculations. Nominal axial capacity. And nominal axial sa moment natin. Ito. And of course, para sa reduction factor, para makuha natin yung MU at saka yung PU, is the capacity. So, ang nangyayari, kinuha niya yung capacity ng software, kinuha ang capacity ng corresponding section natin, tapos yung mga rebar. So, ito, then, i-check natin yung reinforcement. Okay, 1%. Okay siya. And by axial interaction, by Brisler's reciprocal method, ito. Okay siya. And ito yung sa load contour natin para makita yung ratio. And governing interaction na yan, of course, the maximum of this and sa Bristler method natin. So yung governing natin is, sorry, 0.238. So mas malaki siya, no? Kasi 0.201 lang yung sa taas. Okay, so therefore, it's less than 1.0. Adequate yung result natin analysis. And this is the analysis result sa Bristler method ratio, 0.201. Load contour ratio natin is 0.238. So governing ratio is 2.238. Whichever the maximum. And of course, meron tayong, di ko pala pinakita yung balik tayo rito. Ito, yung interaction pala, may interaction diagram tayo. Kahit isang, lang. So as you can see, this is the moment ratio. Okay, the MU, the DCR of the moment and the DCR of the actual load. Okay, yan. Then, sa report natin, nandito na rin yan siya. So, complete na siya. Kailangan lang i-check ko or pwede na i-beta to, i-release ko as beta. Then, kung may mga comments, mag-send na lang sa akin. So, conclusion and recommendation, therefore, it's safe and adequate. Yun. So, magandang na to, attachment sa calculation, guys. Kung magdi-design kayo ng column. Okay? Yun lang, guys. Thank you for watching. And see you sa next update natin. Pag matapos na to, i-release ko na. Okay? And ano ko lang sa inyo, guys, mag-aral kayo ng AI automation. Maganda. Kasi, for example, yung isang buwan na yan na i-study mo para lang matuto sa programming, tas makapag-formulate ng structural analysis and design software, kayang gawing kayang gawin ng one day, kahit isang oras lang, kapag mga element na design tool lang. Kaya na iba talaga Okay, yung sinasabi ko dito kapag pahabol pala, pahabol. Etong kapag mag-stirrups kayo, dagdagan lang niyo ng anong size ng stirrups. So, let's say 10. So, dapat yung concrete cover niyo, ito yan, 50. Yung clear cover. Kasi para ma-consider mo, 50, tama, tama. Kasi para ma-consider mo yung 50 na 10 mm na stirrups. Kung 12, 40 times 12. So, dapat 52 yan. Yan. Yun lang. Para makuha yung effective depth ninyo, mag-iba siya. And of course, don't forget to run. Calculate. Para makalculate niya yung effective depth na yan. Ayan. Effective depth. Where's the effective depth? Ito. 0.634. Okay. Minus natin itong 5 to
0.634. Then, minus natin yung kalahati ng 28 mm ba yung ano natin? Yes. Minus natin 0.12. Oh, sorry, 0.012. Okay. 0.6336. May 2 mm na ano, sobra. Anyway, ganyan. 40, 0.04 plus 0.01 and plus 0.012. Sorry, minus to eh. Point. Tama na to. Okay. 0.062. Okay. Minus natin sa 0.7. 638 to. Mano-mano. Papatak nito 638, 634. So, very minimal yung ano, discrepancy. Okay. Yun lang guys. Thank you for watching and don't forget to follow my page. Oops! Isa pa. Parang ano no. Isa pa pala guys. Di ba nag-save tayo kanina? So, nagbago tayo. Ano ba? Ito, binago natin yan eh. Dati 4.4 yan. So, let's say, baguhin natin yung reinforcement pa. Padamihin ko pa to. Okay, 12. Now, kapag i-load ko to, yung previous save natin, ito. Dati kasi naka 0.4 by 0.4 pa yan, then 8 na 20 mm na bakal. So, kapag i-ano ko to, i-import. Okay, then, calculate. Ito na yun. Ito na pala yun yung sinave natin. Save natin ulit. Okay. Okay, then palitan natin to yung size. 0.4, 0.4, then reinforcement 20 lang. Okay. Then, load natin yan. Ito. Then, open. Woo! Hindi siya nag-load. Kasi dapat maglo-load yan eh. Ito. Nag-load siya. Nag-load guys yung ano natin, yung data. Nag-load siya. Reinforcement. Pero yung ano lang hindi nag-ano. Hindi na bago yung section natin. Ito. So, yun ang i-debug natin. Yun lang guys. Thank you for watching and don't forget to follow my page and my YouTube channel, RHC Engineering, and don't forget to follow also my website, rhctools.com. So actually, you can download it directly in my website, yung mga tools na ginamit natin dito. Pero konti pa lang yung ina-upload ko doon. You can check it and ito, pwede natin ano, pwede natin i-check RHCE tools. Ayan. So, meron tayong sa web tools. Ito, libre lang to. Pwede ninyo i-gamitin. Platter, as you can see. Ito, mobile. Pwede ninyo sa mobile gamitin. Ayan. So, insert ninyo yung ano, yung bearing ninyo. And, minimum depth calculator. So, madami ng ano, calculation dito. And, reinforcement calculator. Same din ito. At yung, ito, dapat, i-check ko pa to eh. Simple beam calculator with its multiple, have a multiple loads. Yun. So, mayroon na tayo dito point load, uniform load, and even varying. Let's say ito. Yan na. Ayan. Yan. So, check na lang nyo guys. Magandang ano to. Free lang to. And you can download also here.
our updated RH engineering tools, and the minimum BIMD para sa Android, and the 3-bar calculator. Android din yan, guys. Okay? And pwede rin kayo pumunta rin sa vlogs natin. As you can see, may mga vlogs tayo dito. Ito yung ano namin, research. Okay. Makakatulong din sa inyo kahit konti. Ito, and ito rin sa cladding calculations. Okay, using MATCAD and ETABS. Okay. Yun. Pa-visit na lang guys para naman matulungan ninyo ako. Yun lang. God bless. Ingat kayo palagi. Bye-bye.